So, sag yung lulutuin ko. Sarap. Si Dipa ko. Tasty, Papa? Hello guys, good morning. Gym time. Good morning guys! Happy Friday po sa ating lahat. And ayun, pagdating nagpanic mode ang nanay. Dahil today medyo nalate ako kasi nga nag-cardio ako guys today. And si Johan, tinulungan na ako ni Deepak siya na pag nalate ako from gym, si Deepak nagpe-prepare kay Johan guys. At ako breakfast na agad ni Johan. At today, kumusta ang mga araw nyo? Marami akong gagawin today. Maglilinis ako ng kwarto ni Bua dahil nga bukas siya darating. So okay naman yung aming sitwasyon. Thanks God. And I hope kayo ay ganun din. And nag-shopping ako guys. Hindi ko na kayo isinama dahil nagmamadali ako. Bumili ako ng Rayusag. And dahil nagugustuhan ko yung labanos dito, dahil matamis parang singkamas, nakabili ako, tingnan nyo guys, for tomorrow, imimix ko sa mga beans ulit, langka, favorite ni Deepak yan. At saka, bumili na rin ako carrots for salad. Tsaka, bumili ako ng konting kamatis, may kamatis pa ako dyan, pero bumili ako ng konti para sa achar ni Deepak. At chili. Yan yung aking pinag-shopping early morning after the gym kasi ayoko nang lumabas mamaya. And yan guys, by the way, dumating na pala yung asawa ni Inday Neneng. Si Shanbay, kaya ayan, nakatikim tayo ng cheese whiz. Salamat din sa mama ni Saisa dahil kung hindi sa kanya at hindi rin kami makakatikim ng Filipino foods. At thank you kay Saisa, and yun, of course, kay Inday Neneng, inallowed niyo po kami na magpadala ng tag 3 kg kami ni Siskon. Bago pa umalis si Siskon, nagtanong na si Inday Neneng na siyempre wala siyang time na makapamili kung ano yung mga gusto namin. Kaya yun na lang yung way para kami ay makapagpadala kahit papaano. So thank you again Inday Neneng, and of course to Shanbay. Pumunta siya dito sa akin nung dumating siya guys. Kaya yun, hindi ko na kayo na-update. And medyo nag-a-adjust sa weather yung asawa ni Inday Neneng kasi nga mainit sa Pilipinas. Yun talaga ang sinasabi niya. And nung umuwi siya dito sa Nepal ay extreme ang lamig. Kaya nag-mix na, kaya trangkaso ang labas. Si Johan, ayan na, binigyan ko na siya ng breakfast. Bumili na agad ako ng makakain niya, yung brown bread. So, okay naman yung aming gym today. Dahil Friday and tomorrow, walang gym every Saturday. Today, magluto-luto tayo sa aking vlog. And thank you again sa inyong mahabang pasensya sa pag hindi ko consistent na pag-upload. Pero I will try na my best na everyday na po. Ulit, balik na po tayo sa pag-upload. So, again guys, mamaya ulit guys. Bye-bye! Na si Johan guys. Tingnan nyo, ang daming bulaklak ng ating peach. Sobrang dami. Means marami na naman siyang ibubunga. Marami na naman siyang ibibigay dito sa kapitbahay ko. Marami na namang abangan ang kapitbahay ko guys. So ayan guys, may ginagawa na ditong bahay sa amin. I think nirerentahan nila yan ang lupa sa harapan namin. Nakakatuwa dahil kahit paano hindi na boring yung paligid natin. Ayun guys, si Indira, china-challenge ko rin Kanchi na mag-gym. Nagpaplano yung kaibigan ni Kanchi na after 2 months daw, means after ng New Year nila, dahil mag-New Year naman po sa Nepal. 2082, 2083 na, magta-2083 na guys. After 2 months, mag-ano na sila, mag-New Year na dito.
So ayun, nagpadala yung kuya ng mga pictures sa akin, yung trolley ni Buwa, and then yung kasama ni Buwa, syempre yung mga apo for the last time na mag-say goodbye sila kay Buwa, guys. So ayun, I think sobrang happy si Buwa na makauwi na siya sa Nepal. There's no place like home, and I hope na dito maging okay siya dahil ito naman talaga yung hiling niya. And bukas na 5 o'clock yung landing. And tomorrow exam yun. So baka hindi si yun makakasama sa amin. So while inantay ko yung boiled egg ko, guys, kasi kumakain ako 2 boiled egg. Ang bala ko today, magluto ako ng maaga. Magpalit ako ng mga bed sheets kasi bed sheets today ang aking target. And yun, para matapos na, para makapag-edit ako, guys, ng double video. Dahil gusto ko talaga, guys, ba na matapos na. Kaya ayun, itatry ko talaga yung best ko kasi pag mayroon ako mga pending na mga vlogs, kung alam nyo lang, guys, ay nai-stress ako, maisip ko yan, ganito, ganyan. Hello, guys, kakatapos ko lang maligo. Nagpa-beauty tayo. Ayan. Anong oras na dito, guys? Magti-10 o'clock na. Magti-10 o'clock na, guys. Magpapakulo ako ng tubig. Hindi pa iinom ng kape. Nagkamuti ako kahapon. At nagpakulo. Ay, bakit hindi ito nakakonect yung mic ko? I-connect ko muna siya, guys. Ayan na, guys. May mic na po tayo. Kahapon, hindi, nung last ko pa ito binili kay Didi, yung kamuti. Ayan, kaso lang, hindi siya matamis. Nagpakulo na ako ng patatas. Fry alo, guys. Pag kumakain kami sa ibang bahay, yan yung gusto ko, guys, yung alo fry. So, sag yung lulutuin ko. Mag-iinit muna ako ng tubig kasi magluluto ako ng dal. Nakalimutan ko ano tawag sa dal na ito. Yan, nakalimutan ko. So, ito yung lulutuin ko. First, nagpapakulo muna ako ng tubig. Sinabihan ko na si Deepak pala, guys, na mamaya bibili kami ng mustard oil. Ngayon, ang gagawin ko, magpapakulo muna ako ng tubig para sa aking dal. Ayan. So, fry alo at dal yung ating lulutuin. Nakalimutan ko anong pangalan nito kasi Nepali ito eh. Tingnan nyo, guys, parang ganito siya, guys, oh. Parang kadyos, ano? Hindi naman ito kadyos, sa Ilonggo ba? Hindi ko alam ano yan, i-focus natin para makita. Ano ba yan? Ako yung, kita nyo. Basta ganito siya, guys. Tapos, pinlat nila na ganito na siya. Teka lang, ibaba natin yung camera ko. Yan, naging ganito na siya, guys. Masarap din ito. Yun. Nakalimutan kung pangalan. Meron isa nito red beans. Parang iniwa-hiwa nila. So, ayan, guys. Magro-roast muna ako ng kamatis kasi nga para sa aking achar. Hindi ko na yan tinusok-tusok. Okay na yan. Iro-roast ko lang habang nagpapakulo tayo ng tubig. At saka iro-roast ko rin itong garlic. Lason. Lason sa Nepali. Masarap yung ginawa ko nung last na achar. Siyempre gawa ko yun, alangan sabihin ko hindi masarap. Ito yun ang paggawa ko ng Nepali achar. Ganito siya, niro-roast. Mas masarap kasi sa, guys. Tapos tanggalin lang yung balat nito. Yung chili, kahit isang chili lang. Alam nyo kasi, no, ang mga Nepalis, hindi yan sila makakain na walang achar. Kailangan may achar talaga yan sila. Ito, favorite to ni Deepak talaga. Sobrang favorite ni Deepak. Tomato achar. Sandali muna, guys. Yung chili, iro-roast ko rin siya. Parang mas masarap kasi siya pag niro-roast. Yung iba naman, ang ginagawa nila, pinapakuluan lang nila ang kamatis. Like sa Bilasco, pag nagluto siya, pinapakuluan niya lang yung kamatis, bawang. Simple lang. Yan, achar na agad. So, ito na yung bawang at chili natin. Okay, so ito na yung dal ko. Lagyan ko lang siya ng water. Depende, guys, yung iba nagigisa-gisa sila. Kami hindi na. Ganyan na lang kami magluto ng dal. Ko na lang siya ng sunflower oil kasi wala kaming mustard oil. And kuyan siya ng salt and yellow powder, turmeric powder. Ayan.
Alam niyo, sobrang tapang to ng mustard, yellow powder. Galing to ng Rami Chop. Sa sister ni Ama. Ang bango-bango. Ano ba guys, nagsabaw ko kahapon pala ng manok. Since ako lang naman yung kakain kasi si Deepak nag-birthday nga sila. At, ayun, saan na yung takip? Tinolang manok hanggang gabi na yun na rin ang kinain ni Johan. Alam nyo ba, wedding season na naman sa Nepal. Wedding season na naman, guys. Wala, bago yan. Timplahan ko muna yung aking my loves ng coffee. Black coffee. Ang laging iniinalala, naaapakan ko yung kalabasa, yung langka ko, guys. Alam nyo, si Deepak, pag nagkakape, yung kagandahan, siya nagsusugar. Ako bira, ako magkape na walang asukal. Ako lang ata yung nag-gym na very bad ako sa aking pagkain. yung partner ko guys sa gym, matatawa kayo, naglulus talaga siya ng weight sa treadmill, takbo talaga siya ng takbo. Mila, ginaganon niya ako, sabi ko, hindi naman ako naglulus ng weight, ang problema, partner kami. So yung on the way siya mag-exercise, maglulus siya ng weight. Ako di hinahinay lang, syempre may blood tayo. Naginahinay lang ako. Pero kanina tinawag ako ng aking, ng trainer, ng coach namin. Gusto niya paano ba yun? Yung parang nag-i-squat na medyo may barbell. Natakot ako sa barbell. 20 kg, so 40 kg. Pero alam niya yun, hindi ako magbubuhat ng sobrang mabigat kasi nag-inform na ako. So, ayun, okay naman. Next na lang sabi ko, pag sinabi mo naman na ayaw mo, hindi naman siya namimilit, guys. Yun lang ang maganda. Mabait yung coach namin. Ex-Saudi. So, ito na yung coffee ni Deepak. Ibigay ko muna sa kanya, guys. Balikan ko kayo, guys, ha? Guys, ako ay nakabalik na. Si Deepak umiinom na ng kape niya. Balatan ko lang itong patatas. Ayan, hanggang gabi na yan. Okay, guys. So, ito yung gagawin kong fry alu. Balatan lang natin. Okay guys, so ang ginagawa nila, pag magluto sila ng alu fry, maliit tong kutsilyo natin, palitan natin. Sa dami ng kutsilyo natin dito. Yan talaga yung favorite ko lagi gamitin. Okay. So, binobold muna nila guys, yung patatas, tapos prituhin. Na parang crispy talaga. Ang sarap talaga ba? Ganyan. Tapos, prituhin natin ito. Huwag halu-haluin para hindi magdurog-durog. Kasi nagluto ako nito. Very simple lang naman. Pero, parang nahihirapan pa tayo sa una. Parang gusto ko magluto ng okra na may alo din. Kasi alam nyo naman, alo is life in Nepal. Without alu, hindi pwede. Ko yung okra. Dry lang lutuin ko. Kasi okra ako eh. Pasensya na kayo ay maingay yung ating pressure cooker sa dad. And at sag, at least marami tayong ulam. Kunin ko muna yung okra. Hugasan muna natin. So ayan, mix ko to sa okra. So yung okra ko guys, to na siya. Usually, maghiwa ganyan. Yung naano ko lang guys ha, na-notice ko lang sa kanila.
Maganda tong nabili ko kahapon. Favorite kong okra. Malakas din ito sa protein. Basta na kayo yung patatas natin. Check muna natin yung aking, guys, alo. Okay, check natin yung aking alo. Guys, binuksan ko na yung sadal ko. Ganito yung hitsura niya. Pakita ko sa inyo, guys. Sandali. Yan. Ganito na yung hitsura, oh. Dagdagan ko lang ng sabaw. At pakuluan natin ulit. Usually, yung pagkaluto nito, hindi naman ganun talaga na grabe yung sabaw, no? So, medyo pakuluan ko lang siya ulit. Hanggang sa parang smooth. Ano yun? Smooth. Smoothie yung texture niya konti. Yan. Okay guys, ito yung ilalagay ko sa okra. Ginger garlic. Yung achar, i-grind ko lang yung achar para mabilis. And luto na yung ating alo fry. Crispy ko lang, mas mabuti. Ganito. Ganyan. Naka-zoom ata. Yan, naka-zoom yung camera natin. Lipat ko lang yan siya. Igisa ko na yung okra at patatas. Tikman natin. Crunchy. Wala ako ng ilang buwan sa truck ko, Kaya na-miss nyo yung luto-luto. Nagkaka-shortage na naman yung gas dito. Wala pa namang balita, Tingnan na lang natin. Malalaman nyo rin naman yan. So, igigisa ko lang ito sa ginger and garlic. And natin ko lang ang guys, ang lulutuan natin. Okay guys, may mantika na. Hindi ko pala na-record. Cumin seeds. Okay guys, ito na yung sa achar ko. Nilagay ko na sila sa grinder. I-mix na natin yung garlic, chili, and yung kamatis. Okay, so yung aking achar, okay na siya.
Ilipat natin. Yung achar sa bowl. Yung tomato achar ko. Lagyan natin ko ng salt and mustard oil. Very simple lang yung tomato achar. Okay guys, and lagyan ko siya ng salt. Lagyan ko siya ng mustard oil. And lagyan ko siya ng coriander. Isang chili lang ang nilagay ko. Lagyan natin ng coriander. So, ilagay natin tong danya. Danya sa aking achar. Yung iba, nag-squeeze sila ng lemon. Ako hindi. Pero pwede rin. Kung gusto mo ipak may lemon, paala siya. Basta at least, achar na yun. Ayan o, ang achar. Yuhuu! Diba? Tapos na guys, very simple. Yan. And ito na ang aking okra and patatas. Okay guys, yung aking dal, ito na siya. Dapat ganito yung hitsura niya guys, oh. Dapat ganyan siya. Smooth ba? Smoothie, parang smoothie. Parang ganyan ba, oh. Yung texture niya, oh. Lagyan ko lang ito ng ghee at jimbo. Yan. Okay, so ilagay ko na yung ating jimbo and ghee with cumin. Sabi ko noon guys, bakit nila nilalagyan? Ang ganito ganyan, hindi ko pa kasi alam. Pero nung tumagal na, na-appreciate ko yung lasa at yung aroma ba. Yung amoy. Okay guys, kain na tayo. Maganda na ako guys. Okay guys, si Deepak mahilig siya sa papad. So lutuin ko lang yan sa apoy ang papad. Tinawag ko na siya, naglilinis pa siya sa itaas. At sabi ko sa kanya, yung kwarto ni Bo, i-vacuum niya rin. Tingnan ko lang kung makakalaba ako ng mga bedsheets. Mag-11:30 na dito. Pero I think pwede pa akong maglaba. Bala ko nga bukas. Kahit bukas pwede naman. Kasi may time pa naman bukas. Hindi naman ako nagmamadali. No rush. Okay, yan. Ito yung... Okay, so handaan ko na yung hindi Deepak, yung kanyang plato, guys. So, ito na ikakain na. At ayokong kumain kami ng late. At ang pagkain ay mabilis lang lumamig. So, kaya ayan, teka lang, handaan natin. Ito ay ang tinatawag na dal bhat. Dal bhat Nepali style. Ayan, dal bhat.
Okay guys. Gulay lahat. Ito yung french fries natin. Ang ating alo. Kunti lang muna kung gusto ni Deepak mamaya. Dagdagan na lang niya. Yan. Yan. Okay. And then rice. Usually hindi ako naglalagay ng maraming rice. Kami dito sa bahay. Pag gusto, mag-add lang. Tsaka yung papad. Okay guys, so ayan yung dalbat ni Deepak na niluto natin for today. Ilagay ko na sa lamesa. And ito yung aming salad. Yung nabili kong labanos and yung carrots. And yung dal, ayan na siya guys. Oh, kain tayo. Okay guys, kain na kami. Ayan si Deepak. Oh. Tasty, Papa? Naka-thermal lang si Deepak. Hindi pa nakabihis. Naglinis kasi siya. Guys, kain tayo. Thank you, Lord. Yan. Tuko lang kasi ako nakaligo na ako. Maganda na tayo. Si Deepak hindi pa siya sa sarili niya. Kain. Kain. Achar, okay? Ubos na yung achar niya. Labanos, masarap parang singkamas. Kumakain talaga ako ng Nepali food, guys. Basta hindi lang manghang. Magugustuhan nyo rin ang Nepali food. Dahil hindi sila matapang sa masala. Gana. Si Buwa naman alam ko na yung mga favorite ni Buwa at yung ayaw niya. Ayaw ni Buwa yung iskus, yung sayote, ayaw niya guys. Kasi sabi niya nakikita ko lang tinatapon sa daan. Kasi siguro nagsawa na rin yung mga tao dito. Sa dami ng pananim nila. Mushroom. Hindi siya ganun. Ayaw niya. Tapos ayaw niya yung timor. Ubos. Sabagay, konti lang naman yung rice ko. Ayan, guys. Tapos na kami kumain. Naka-record ba? Ayan, naka-record. May brief. Yung brief ni Yuhan. Kasi nga kahapon, naglaba din ako. Kaya bukas na lang ako maglaba ng bedsheets. Yung naglilinis sa amin, guys, hindi ko na siya pinapalinis dito kasi parang lagi siyang nagmamadali. So, sabi ko kay Deepak, yung rooftop, kailangan pa siya lagi isabihan na kailangan niya ng linisan ang rooftop na
hindi naman yan everyday nililinisan. So, nung bago kaming dating galing Kushi, nilinisan ko agad dito at si Deepak nag-push brush. Okay na rin kasi simple lang naman yung work niya. Kaso lang nagmamadali ba siya lagi? So, sabi ko kay Deepak, tsaka ilang beses siyang nagsasabi na pumupunta siya, isira yung doorbell namin. Eh, lagi naman ako nag-aabang sa kanya. Wala naman kami may nakita na pumupunta at sabi niya tumatawag daw siya. One time tumatawag siya pero hindi kami nakasagot. And every time nagsasabi siya, tumatawag daw siya, hindi daw kami nasagot. Which is naging aware na kami nung time na sinabi niya na tumatawag siya, hindi kami sumasagot. After nun, nag-ano na kami guys, naging aware. Yun, ganun pa rin ang sinasabi niya. So parang nagsisinungaling na kaya sabi ko kay Deepak, wag na lang siyang anuhin. Pa-continue at lagi naman niya nagmamadali. Hindi kagaya nung una na okay pa sana, kaso lang okay na rin. Kaya naman namin sundin na paglinis, lalo andyan na si Buwa. Hindi na kailangan na maglinis talaga dito. Okay guys, nag-i-edit ako ng aking vlog. I-end ko na and abangan nyo na lang yung next na vlog natin. Again, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Lalabas po kami ngayon ni Deepak. Bibili po ako ng mustard oil. So again guys, God bless sa ating lahat and thank you again. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please i-click nyo lang po lang button para ma-update po kayo pag may bago po akong upload. So salamat po at sa lagi nyong pagko-comment. So ayun guys, see you again. Bye-bye. Ingat kayong lahat and God bless po.